delegasyon ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa Manila International Film Festival, na tumakbo mula ika-4 ng Marso hanggang ika-7. Ang tribute gala ng festival ay ginanap sa parehong hotel noong ika-7 ng Marso, subalit, parang nakapagtataka na may itinatago ang mainstream media sa kaganapang ito. Update. Now, as you know, pinagbawalan ako magsalita about sa case na to kasi nga ayon na-forward ko ng mga documents and everything that I know to the proper people who will be able to use the information that I have. However, dito sa County of Los Angeles, lumabas na ang result ng Coroner's Office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon. If you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine with underlying conditions of cardiovascular disease. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. Yo! At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman kay Liza Araneta Marcos, ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Yes. Good morning mga kasama. Happy Monday. At ito na naman tayo nagbabalik si Kuya Goods. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Dawit ang pangalan sa listahan mga kasama. Yan ang confirm na balita dito sa Los Angeles Police Department. O di ba nabalita at trending na trending ang usapin dito kung sino yung mga binabanggit na pangalan, siya ang bida sa eksena. Saklap ano? Totoo pala na meron kang tinatagong lihim. O asawa ka na magaling sa magaling na nagmamagaling, tapos ikaw ay gumagamit ng mantakin yung mga kasama, no? Totoo pala ang balita. No, hindi ito balita na balitang kutsero. Bakit? Meron na hong dokumentado na. At ito mamaya papakita ko sa inyo. Ang usapin. Bakit? Tinabla na ho talaga ang mga kasama itong si Virus. Maya-maya yan. Pero like nyo muna yung video natin, share mo na rin, ipasok. It's no more chismis anymore dahil pinatunayan na at kinumpirma na ng Los Angeles Police Department na ang pagkasawi ni Paulo Tantoco ay dahil sa overdose ng cocaine. Pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco, 44 years old, dahil daw sa pagka-overdose sa cocaine. Ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles. Batay sa findings ng Deputy Medical Examiner na inilabas nitong July 9, cocaine effects ang sanhi ng pagkasawi ni Tantoco. Bakit noon ayaw sabihin? Tinatago ng tinatago. Hindi raw totoo. Puro daw fake news ang nagbabalita. Wala nga ho mainstream na nagbalita niyan at dinilit pa bakit dinilit? Hindi natin ho alam. At ito, isang patunay lumabas ang pangalan, lumabas ang resulta na ang cause ay isang pinagbabawal na candy. Oo, yung gusto pa nila, yung genuine. Doon sila nag-super saiyan. Oo, nung nagsama-sama, hindi kinaya ng power, ayun, sumobra. Di ba? Saklap, ano? Ano pa? Ayan, tuloy. Itinuturing itong accidental overdose. Nabanggit din umano na may probable atherosclerotic cardiovascular disease o posibleng sakit sa puso ang biktima. Naganap ang insidente sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California noong March 8, 2025 kung saan siya dineklarang nasawi. Nasa Estados Unidos umano siya bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Marcos na dumalo sa Manila International Film Festival na ginanap mula March 4 hanggang 7 sa Beverly Hills. Isinagawa naman sa parehong hotel noong March 7 ang MIFF Tribute Gala. Isang araw bago siya bawian ng buhay. Matatandaang bago pa lumabas ang kumpirmasyon na ito mula sa LAPD
ay siniwalat na ni Vice President Sara ito na ani ay kasama sa loob ng kwarto ni Tantoco itong si First Lady Liza na kung saan ay may natagpo ang mga white powdery substance. Pero ano nga ulit ang sabi ni Antimo Claire Castro Ayan na fake news daw noon ang sinabi ni Vice President Sara na eto na. Ulitin mo ngayon yung sinabi mo dati na fake news si BP Sara. Ang saklap ngayon ito ang patunay, sabi ni Aling Ledesma, na ikaw talaga ang hindi nagsasabi. Oo. 'Di ba? Palagi niyang tinatago, palagi niyang hindi maitatago. Bakit? Yung police, Department of Los Angeles, police ang naglabas ng resulta. Ano ang katunayan sa katunayan? May resulta na hindi maganda. Gumamit daw ng pinagbabawal na candy. Yung paborito pa ng mayayaman. Nangyari? Wala na. Sino ngayon may problema? Bakit nagmamadali pumunta sa Amerika? Ano sabi doon ni Aling Ledesma? Yung gusot daw, aayusin na. Kaya pa bang itago? Sabi? Ewan ko lang kung may tatago pa. Baka magalit si Trump ito pag nabalitaan na ang cause ganun. Di ba galit din si Trump sa mga pinagbabawal na candy at gumagamit ng pinagbabawal na candy? Pag nalaman ni Trump, for sure, tutuluyan ito. Sino ba naman hindi na magagalit, di ba? Isipin mo. Pumunta ka dito sa bansa nila, tapos dito ka maghahasik. Wow! Tapos ikaw pa ay isang opisyal o asawa. Asawa ng opisyal ng bansa, ng isang bansa. Tapos ganyan lang. Wow, sabaw. tila isa daw si Vice President Sara sa pinanggagalingan o source mismo ng fake news. Pero heto na Auntie Claire, Los Angeles Police Department na mismo ang nagkumpirma. Any comment, Auntie Claire? Ngayong nalaman na mismo ng taong bayan ang patungkol kay Paulo Tantoco na siyang pilit pang pinagtakpan ng Malacanang dahil nga nadadawi ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Kaya tila suspetsya ng mga netizens ay tila ipinantakip nila ang issue na ito, ang pagkakaaresto ng dating Pangulong Duterte. Pero this time, yun naman talaga. Bumuha sila ng kwento, agad-agaran, para hindi malaman ng taong bayan. At tahimik sabi ni Aling Ledesma dito, at tahimik din ang stream media. Bakit? Hindi natin alam. Baka meron silang magandang usapan. Nadadaan sa magandang usapan. Ito lang ang masaklap. Pagdating ng panahon, baka mahatulan. Hindi pwedeng hindi kasi imbestigahan niya mga kasama. Lumabas yung pangalan Diba? Sino ba yung huling kasama? At nasa kwarto. Kaya abangan natin yan. For sure, merong magandang investigasyon. Kaya nga siguro, ang mama, sumugod agad-agaran. Siguro, sabi ni Aling Ledesma, may magandang gagawing usapin. Ano kaya yung magandang gagawing usapin na yan? Yan ang problema pag tinanggihan ni Trump. Diba? Hindi pwede. Problema yan. Kulong yan. Naku. Oblo. Abangan natin yan. totoo na, may kumpirmasyon na. Asahan na daw natin na tila may gagawin na namang ganap o idadivert na naman ng gobyernong ito ang issue ni Tantoco dahil nga nadawit si Liza Marcos. Nagbigay naman ng comment at reaksyon ang certified DDS na si Madara Hook dahil ang taong bayan ay nagdududa naman talaga sa ating Pangulo at sa First Lady na di umano nga daw ay gumagamit. Duda lang naman daw. Pero itong issue na ito kay Tantoco ay talaga namang malapit daw sa katotohanan. Talagang mapapaisip ka.
Panoorin natin ang buong video. Ito ang sasabihin lang ng ating kababayan. Duda? Yung mga kasamahan sa loob ng kwarto, ito nakita. Found, merong white substance plastic. Tapos yung tao na involved, yun. Nakitaan na may kapangyarihan na gumamit ng illegal na candy o pinagbabawal na candy. Merong ebidensya. Tapos, sasabihin, sino naman lolokohin nila? Buti kung pagong ang pagkwentuhan nila, baka maniwala pa. Ang sambayan ng Pilipino, alam na kung ano yung mga nababalita. Halos totoo, nagtutugma. Ito kasi merong involvement. Kasama siya. Siguro nga, sabi ni Aling Ledesma, totoo nga yung balita. Mahilig sa, pinagbabawal na, gusto ata yung kokokokokok. Kahapon lang ito pero walang mainstream media na kumukuha ng balitang ito. Ang nakasabi, film gala turns fatal. Rustan Zion Paulo Tantoco died from pain overdose. LA coroner confirms. June 12, 2025. Published. Di ba? Konfirmado. Ito pa. Para maniwala kayo, sino yung kasama niya? Yung huling nakasama niya, ayon sa balita, ito ho ay nire-reactionan ko lang. Sino yung huling nakasama? Ito, pasok natin. Ito ang uling hapunan ng biktima na si late Juan Paulo Tantoco. Di ba? Kasama sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos ay si Doc at Cristina Frasco ng Cebu at iba pa. Sina Liza Araneta Marcos at Juan Paulo Tantoco sila yung magkatabing kumain ng hapunan. Ayon sa nakaraang ulat na si Tantoco, 44 na taong gulang, ay binawian ng buhay sa Beverly Hilton Hotel noong 8 ng Marso. Siya ay nasa Los Angeles bilang bahagi ng delegasyon ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa Manila International Film Festival, na tumakbo mula ika-4 ng Marso hanggang ika-7. Ang tribute gala ng festival ay ginanap sa parehong hotel noong ika-7 ng Marso, subalit, parang nakapagtataka na may itinatago ang mainstream media sa kaganapang ito. Halos isang araw na ang nakakalipas hindi pa rin ibinabalita sa mainstream media, at itong GMA7 ay nagbura pa. Kaya? Magkagayunman, dapat na ito ay pinag-uusapan sa bansa dahil national interest ang nakasalalay para dito. Samantala, taong 2017 isang parehong pangyayari sa Amerika ang naganap, at ang mga sangkot na personalidad ay kagaya kay Liza Marcos at sila ay naparusahan dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na coke. Yun! Ayon sa headline na naturang ulat ay, Venezuelan First Lady's nephews arrested in U.S. drug case. 2 nephews of Venezuela's First Lady have been arrested in Haiti and taken to the U.S. to face drug trafficking charges, U.S. media reports say. Franqui Francisco Flores de Freitas and Efrain Antonio Campo Flores are accused of conspiring to smuggle 800 kg of coke into the United States. Ayon naman kay Mark Lopez ay, one has to wonder the timing of the release of the Tantoco Medical Examiner report. Why is it now being cascaded in mainstream media? Yun nga ang tanong ng ating mga kababayan, bakit hindi nila pinapalabas? Takan-taka ang milyon-milyong Pilipino. Bakit? Bukod tangi na lang, may mga ibang mga individual na talagang ini-expose kasi gusto malaman kung ano yung baho. Lumabas yung expose na yan dito sa mga galing na vloggers. Bakit nila tinatago? Pilit nila pinagtatakpan. Yan ang tanong din. Naman kay Miss Maloti Kuya ay, bumulaga sa atin, 16 na araw sa Fort Sona. Nag-deny kung anong-anong istorya ang linabas. Sa Amerika pa ginawa, dala kaya ang supply o binili nila sa LA? Bakit tanging bilyonaryo lamang ang ngayon nagsasalita at nakascoop sa lahat ng MSM? Sabi pa ng mga tagapagtanggol sa gumagamit ng coke ang mga citizen Shornas daw ay fake news purveyors kahit na ang lumabas ay mula sa isang PhilM na ngayon ay palipat-lipat na ng estado dahil may gustong magpatahimik sa kanya. Bumulaga ng hating gabi sa Pinas, ang tindi ng ugong kagabi pa at ngayon umaga ng Linggo. Magsasalita na ba ng totoo? Di na ba tratratuhing bobo ang Filipino?
Magkakaroon na ba ng accountability ang leader na naanunsyong pupunta sa US para sa trade talks sa susunod na linggo? Lumiliit na ang bilog. Lumalabas na ang katotohanan. Tama. Di si Duterte ang sisihin nyo dito. Wala siyang kinalaman. Kayo mismo ang dapat sisihin na bahagi kayo ng administrasyon. Ang kuda ng kuda na press briefer ay si Serco na naman, marahil dahil sa garapata. Sino kaya ang sisisihin? Nakakahiya na. Ayon sa American Addiction Centers, long-term cocaine use can lead to neurological problems, including the potential development of Parkinson's disease and impairment of cognitive functioning, such as memory loss, Nako, poor yun decision-making, lack of focus, poor impulse control, and poor motor functioning. So, yung mga symptoms na yan, halos lahat yan, nakikita natin doon sa isang tao na minsan nagsasalita na biribiribapap, biribiribupbup, biribiribapapapapapapap. Di ba? Hirap na hirap mag-isip, hirap na hirap mag-deliver, hirap na hirap magsalita. Yung dep-dep, alam niyo ba yung dep-dep, ipunin niyo yung tubig ulan at gagamitin. Smio Marimar. Eto, paano hindi lalabas yan? Meron tayong isang magaling na Pilipino na nag-expose niyan, na nakabase sa Amerika. Sino siya? Eto, pakita natin. Major update. Now, as you know, pinagbawalan ako magsalita about sa case na to kasi nga ayon na-forward ko ng mga documents and everything that I know to the proper people who will be able to use the information that I have. However, dito sa County of Los Angeles, lumabas na ang result ng Coroner's Office sa death ni Paulo Tantoco na makikita nyo doon. If you go to search for the case number 2025-04377, makikita nyo ang cause of death ni Paulo Tantoco, which is effects of cocaine with underlying conditions of cardiovascular disease. So basically what triggered that is the effects of cocaine. Agoy. Now this is a major update, you guys. So that only proves na ang cause ng kamatayan ni Paulo Tantoco is cocaine. Now, everything is going to unfold. Relax lang tayo, Relax lang talaga tayo. Let's trust the process. Let's trust VP Sara. Everything will unfold on its own. God save the Philippines. Di ba? Lumabas na ang katotohanan. Hindi na may tatago. Mismong artikulo sa ibang bansa ang nag-expose nito. Ano ang kahinatnan nito? Sira ang pangalan. Hindi lang sa Pilipinas, maski sa ibang bansa. First time ever nangyari yung ganyan. Isang asawa ng isang nakaupo na may iskandalo ang pangalan dahil merong bagay-bagay na ginawa. Tinago man nila katagal-tagal pero iba ang resulta. Kaya nga nananaig ang katotohanan kaysa sa mga ginagawang hindi maganda. Isipin nyo, kung ikaw ay isang totoong public servant at ikaw ay para sa Pilipino, hindi mo sisirain ang reputasyon mo. Di ba? Ganun lang kasimple yun At kung ikaw ay may kahihiyan pa, sabi ng nakararami at sabi ni Aling Ledesma, mag-resign ka na. Dahil pag yan ay ni-required ni-required ng US na i-hair follicle test as an investigation at isama siya sa investigasyon, lalong lalabas ang katotohanan. Na-expose na lumabas na sa artikulo ng ibang bansa. At ito pa, marami na nakakaalam sa Pilipinas. Ang saklap. Ang saklap, di ba? Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Mapunta naman tayo sa usipin mamaya. Meron na akong ibibigay sa inyong video pagkatapos nito. Dahil may pasok lang natin. Talagang iba na ho yung balita patungkol dito kay senadora. Yung babaeng senador na talagang iniwanan na ng kasama. Sa madaling salita, iniwan sa ere. Sino siya? Pasok. Sa ere ng mga dati niyang kaalyado, si Senador Risa Ontiveros. Habang mananatiling independent kasi ang senadora, tila sa mayorya ang bagsak nila Senators Bam and Kiko. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Buo ang loob ni Senador Risa Ontiveros at hindi raw siya na-hurt sa mga bali-balitang iniwan na siya ni Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan
na kanyang ikinampanya to the max noong nagdaang midterm elections. Agoy. Naniniwala ang mambabatas na responsable at accountable naman sina Bam at Kiko sa kung anuman ang kanilang desisyon. Unang umugong at nag-leak sa Senado na suportado ni Kiko at Bam ang Senate presidency ni SP Cheese Escudero. Sa katunayan, sumingaw na sa Senado na ibinigay kay Bam Aquino ang chairmanship ng Basic Education Committee na kanya talagang ninanais para maisulong ang kanyang mga pangako noong kampanyahan para sa edukasyon. Si Sen Kiko naman ang mangunguna sa pagbubungkal at pagtatanim ng mga panukala at magtitimon kung saan lalayag ang bangka ng Committee on Agriculture. Grabe ha. Sa kanya namang social media post, iginiit ni Senador Kiko na ang kanyang laban sa Senado ay para malabanan ang kagutuman sa bansa. Malayaan niya mga kritiko kung ano ang nais nilang sabihin. Pero crystal clear niya sa kanya na walang kulay ang gutom at handa siyang i-tsapwera ang partisan politics para makatrabaho ang executive branch at makapag-deliver ng mga solusyon. Handa handa niyang iwan ang partisan ha. O, ibig sabihin, ito na, balita na talaga. Wala na, finish na. Kumbaga, bye-bye nga. Hindi ka nakaisa. So siguro, nakitaan ka na hindi maganda dahil sirang pangalan mo, baka madamay pa itong dalawa. Naglaylo mo na yung dalawa. Ganun lang kasimple yun. At bago-bago na kasi. Oo, kita mo yung dalawa magtatrabaho. Ikaw Duterte pa rin na nasa isip mo. Diba? Duterte pa rin ang iniisip mo. Paano pabagsakin ng Duterte? Kaya siguro, hindi na maganda ito. Puro pamumulitika. Oo, Bam, Kiko. Sabi nung dalawa, magtrabaho na lang tayo. Wag na natin samahan yan. Masisira lang tayo sa 2028. Tama nga. Ito, usapin na sa dahig. Si Atty. Harry Roque, merong pahayag patungkol dyan. Ano kaya ang nalalaman ni Atty. Harry Roque dito sa nababanggit na involvement nitong ang pangalan nito, yung asawa ng nakaupo. Ano meron? Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills. Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Ang alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Lisa Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Lisa Araneta Marcos at pinagsasabi na ang pagbalik niya ay dahil nga doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas ang resulta. Yo. At ang tanong, bakit hindi pa natin malaman kay Lisa Araneta Marcos ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. Bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine? Unang-una, ang duda ko, maski ito ay hindi official trip, ang gastos, pati doon sa Beverly Hills Hotel na yan, ay galing sa kaba ng taong bayan. Tama. Kasi Manila International Film Festival sinusulong nila yung industriya ng pelikulang Pilipino. So, chances are, tayo nagbayad. Pangalawa, yun na nga, may karapatan ang taong bayang malaman kung ang unang ginang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, ang mga naging testimonya ang mag-asawang Marcos ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. Agay. Siyempre, mas importante ng issue yung kay Marcos Jr. at sa pagiging bangag. Kasi alam natin, pag bangag ka, wala ka sa tamang pag-iisip, walang mabuting mangyayari sa iyong administrasyon. Kaya nga ngayon, sang-ayon sa survey ng PAS Asia, ang nais madinig ng taong bayan pagdating ng State of the Nation Address, mga hakbang na gagawin para pababain ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Siyempre kung ikaw ay banag, wala kang solusyong maibibigay sa taong bayan. Anong solusyon mo? Wala. Kaya nga, mga kaibigan, ang importante ngayon, ang mag-asawang Marcos sagutin. Kayo ba'y mga bangag? May karapatan po kami
Nakalagay sa saligang batas ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay karapatan ng mamamayan. At siyempre, kung ikaw ay bangag, number 1, hindi ka makapagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng bayan. Pangalawa, baka ikaw pa magkakaladkad sa bayan sa kuko ng delubyo gaya ng ginagawa mo ngayon na dinadala mo ang Pilipinas sa gera bagamat wala naman tayong pang-nasyonal na interes na makilahok sa kahit anong gulo sa mundong ito. Ang ating kinakailangan, maging kaibigan ng lahat at huwag magkaroon ng kahit sinong kalaban. At ang ating panlabas na relasyon dapat magresulta sa mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino. Pero ano ba talaga ang score mag-asawang Marcos? Mira. Ako po naniniwala dahil matagal na akong involved sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa pinagbabawal na droga na ang mga user ay biktima rin. Ang importante lang, umamin na kayo'y biktima, kayong dalawang mag-asawa. At pag naman kayo umamin, pwede naman kayo magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Pero ang problema po, hindi kayo po pwedeng magpatuloy manungkulan habang hindi kayo nagpapagamot. Dahil talaga naman pong matinding sakit ang drug addiction. At talaga naman pong walang ikabubuti sa bayan yan kung kayo ay mga bangag na nananatili sa pinakamataas na pwesto. Ako po, ang pinakamagandang solusyon, mag-resign ka na. Dahil talaga namang mahirap talagang magamot yung sakit nyo, lalong na kung talagang matagal na kayong mga bangag. Pero kung ayaw nyo mag-resign, pwede rin naman mag-leave of absence habang kayo nagpaparehabilitate ng mag-asawa. Tama. At kung talagang buong pamilya involved, di buong pamilya na kayo magparehabilitate, naniniwala ako, kayo dapat tratuhin mga pasyente kung totoo na kayo gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero habang tatratuhin namin kayong mga pasyente, huwag naman na kayong mananatiling pinakamakapangyarihang leader sa ating bayan. Hindi naman kinakailangan dahil meron namang alternatibo. Paupuin ninyo. Miski panandalian habang kayo nagpapagamot si Inday Sara Duterte dahil nga po sa mga pagsubok na hinahabarap natin, wala pang ang putukan sa gitnang silangan, problema na ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ngayon na anytime magbabalik na naman ang putukan sa gitnang silangan. Hindi naman po pwede na gaya ng style ni Marcos Jr. na kapag dumating ang bagyo na palagi naman dumarating sa Pilipinas, nagkakamot ng ulo at nagsasabi, anong gagawin natin? Mantakin ninyo, yung nagputukan sa gitnang silangan, ang sabi ng Marcos Jr. sa mga Pilipino, magtago muna kayo. Pwede ba naman yan? Yan po talaga nagpapakita na parang wala kayo sa tamang pag-iisip. At ang aking pakiusap, hindi naman kayo kinakailangan manatili sa kapangyarihan habang kayo may ganung kapansanan dahil nandiyan naman ang Vice President. Kaya nga merong Vice President. Ako naman po yung umaapila sa inyong pagmamahal sa bayan. Kasi talagang kinakailangan, unahin muna ang interes ng taong bayan. Itong pagpatay ni Paulo Tantoco, ang tanong po rito, bangag ba kayong mag-asawa? Agoy. At ang kinakailangan, sagutin nyo na yan. Kung talagang sa tingin nyo kasinungalingan yan, magpa-hair follicle test. Pero wala na kaming boses kakasigaw na magpa-hair follicle test ng mapasinungalingan. Yung paratang na kayo'y mga bangag. Ano bang kinakailangan? Mamatay na naman ibang tao na kasama ninyo sa drug overdose para mapilitan na kayo? Pero kinakailangan, Liza Marcos, Araneta Marcos, dahil kayo isang abogada, gaya ko, meron kang obligasyon sa hukuman bilang ahente ng hukuman, kayong dalawa, ikaw na manguna. Hatakin mo na yung asawa mo kung talagang kayo'y hindi gumagamit ang pinagbabawal na droga at magpa-hair follicle test. Yan, tama. Nang at least masabi mo na as an officer of the court, hindi ka talaga bangag at hindi bangag ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas at hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At siyempre, bilang abogado, obligasyon mo rin na kung talagang may karamdaman na seryoso ang presidente at ang drug addiction ay isang matinding karamdaman, sabihin mo na, imungkahi mo na sa iyong esposo kung anong dapat gawin. Either mag-resign, mag-concentrate sa kanyang kalusugan, o di naman kaya ibigay panandalian ang kapangyarihan mamuno sa Vice President habang nagpapagamot. Yun ang the best, ha? Ibigay na.
Dahil alam niyo naman, 1, 2, 3 taon, pa-4 na taon, ha? Sa next year. Tumakbo na yung 3 taon, wala nangyari, puro utang, benta rito, benta roon, ito pa skandalo lagi. Diba? Yung pangalan nabibitbit, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, at puro aberya. Ang dami nangyari. Pati yung dating Pangulong Duterte, ginawa ng kwento. Pati yung Vice Presidente, ginagawa na ng kwento. Sira, ang gobyerno ng Pilipinas sa panahon ngayon. Kaya pwede nyo na ipasa, sabi ni Aling Ledesma. Pag hindi na kaya at problema na binibigay sa bansa, pwede na kayong bumaba. Oo, para naman maayos agad at hindi na malugmok. Sabi ni Aling Ledesma. Ang hirap kasi, nakakaladkad ang pangalan ng Pilipinas. Buti sana kung sa magandang issue. Hindi eh. Sino nagbibigay ng, kita nyo naman, balita? Asawa ka. Ng isang magaling at nagmamagaling. Ano nangyari? Kinaladkad mo. Ano issue? Sa pinagbabawal na candy. Saklap, di ba? Ang baho. Pag narinig at nabalita at nakita at nabasa at napanood ng ibang lahi at kababayan natin abroad, panigurado. Talagang mabubuwisit at buwisit na buwisit sila sa inyo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ayan, pakilike and share ng video. Hanggang sa muli. Bye-bye!